Sana mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tulungan nyo rin kami para matauhan yung mga nasa loob. Kung pwede nga sana kung pwede lang, magwelga tayo para maanuhan yan para maimbestigahan yan sa Senado Kung pwede lang magwelga tayo, magsama-sama tayo para maimbestigahan yan sa Senado. Yung about dyan sa MCGI, yung dyan, katiwalian dyan. Promise, gagastos ako gagastos din ako. Kasi lumaban na ako ng ubusan dyan Ubusan ng pera, ubusan ng oras, ubusan ng lakas. Hindi ko tinatapon yung sa Quad Riders kasi sa panahon naman ni Brad Eli yun Ang tinapon ko yung MCGI cares ko na damit, yun ang tinapon ko. Yung PNP, pinapasahod yan ng galing sa tax ng mga tao. May budget yan sa gobyerno. Pinapasahod yan ng galing sa mga tao, galing sa tax ng mga tao. Tapos bibigay mo yung pinagtulong-tulungan ng mga kapatid na milyong-milyong halaga. Mag-iisip ka ba, pinaghirapan ng mga kapatid yun? Kung pinagpatayo mo na lang ng lokal yun, kung pinagpatayo mo na lang ng lokal yung binigay mo dun sa PNP na may budget naman sila. Para alin? Para lumakas ka sa PNP, ganon? KDR? Sa mga kapatid po na nanonood ngayon sa live ni Brad Badong, wag na, lalo na sa mga nag-exit, i-share nyo po yung mga live ni Brad Badong para po magising po yung mga nasa loob na closet, na gusto na rin mag-exit. Alam niyo ba mga kapatid, nung kasagsagan ng pandemic, bawal lumabas. Kaya ako kasi yung trabaho ko, essential. May QR pass ako tsaka quarantine pass. Namatay naman po nun si Brad Eli. Kumbaga, bago naman po na anib yung asawa ko, nakapagsuri rin po siya, matagal na rin po siya nakikinig. Kasi siguro 3 years ako nung kaanib na. Hindi pa siya umaanib kasi parang nakikinig pa lang siya. Tapos yun, nakakay ko siya. Kaso nung pumalit na nga si KDR, siya yung unang ako nakakahalata na. Pero siya yung unang nag-open sa akin na, Love, bakit ganito? Bakit ganyan? Iba na yung turo sa dating tinuro ni Brad Eddie. Ngayon, nakapag-isip na rin ako, Brad Anaya, na oo nga, kumbaga sa puso ko, alam ko naman na may naiiba na Kumbaga, ang akin lang, inaalala ko, naakay ko na sila naakay ko na yung may mga naakay na ako Tapos may mga kagrupo pa ako na na inaalalayan. Maria Go, bro, po pakiramdam paglabas nyo, paano kayo naka-get over? Hindi po madali kasi talagang halos sa lokal na ako nakatira. Hindi po madali, halos sa lokal na po ako nakatira. Kasagsagan lalo ng quarantine, ako yung nagdi-deliver ng mga kailangan medical ng mga kapatid. Parang inaalay ko na rin yung buhay ko noon kasi siyempre COVID yun pero bilang sa ating mga Kristiyano, hindi natin pinapansin yung COVID Kumbaga, yung pananampalataya natin na ginagawa ko to para sa makatulong ako sa mga kapatid. Imposible naman pabayaan ako ng Diyos. Parang ganun yung sa akin noon Kaya nagdadala ako ng mga oxygen tank, mga ganyan. Kahit nasa trabaho ako, lumalabas ako para lang makagampan ako ng tungkulin. Medyo naka-take over ako get over ako nung pinagbablock na ako ng mga kapatid sa lokal namin. Pero hanggang ngayon, yung mga kapatid pinapansin ko, doon pa nga ako bumibili sa bumibili ng ulam palagi sa kanila. Bumibili ako lagi. Kaso hindi na Brad ang tawag sa akin. Wala na ako naririnig na salamat sa Diyos pagka bumibili ako. Opo, ng mga kapatid, yung ako na Maria Go, nasabihan po ako ng ganyan. Na daw po ako na tawag dito, labanan ko daw, demonyo daw yung umaano sa akin. Totoo po ba na ang mga kapatid na may sakit sa lokal ninyo na need ng maintenance ay walang gamot, lalo na po yung may mga high blood po? Meron naman po, sa lokal naman po namin, meron po kaming mga kapatid na nalilingap. Kaso, yung yung talagang yung kaya lang ng lokal. Kasi mismong pangingailangan nga ng lokal hindi pa napupunan ng mga kapatid. Halimbawa, yung bayad sa lokal, yung sa kuryente. Kaya hirap po na makatulong din sa mga kapatid na nangangailangan. Kailan po kayo nakaramdam ng pagkaduda, Brad? Nung pumalit na si KDR, yung nagturo na siya ng iba-ibang aral. Basta nung nagturo na siya ng iba-ibang aral, yun, doon na po ako nagkaduda. Pero kilala kita dati,
Haha, dati kang Detopax. Pinagtatanggol ko pa yun si KDR nun eh. Kasi, syempre, ay nako, nakakatawa na lang na ipinagtatanggol ko pa dati yan si KDR. Na nakikipagtalo pa ako sa mga nag-exit. Sana po bro, manatili pa rin po yun aral. Tunay, wag po sa dating sa manggawa. Doon pa patunayan na kahit umalis. Syempre, hindi na po ako nakakapakinig ng aral. Wala na naman tayong matatanungan. Oo nga eh. Ako, kung sa pananampalataya lang eh. 'Di ba? Sabi nga, wag tayong matakot sa nagsisipatay ng laman. Kaya kahit saan kami makarating, ako nga mismo eh, ministro na nakakadebate ko sa dito sa lugar namin eh. Ministro na ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, ang gusto nila sa may daan lang kami magdedebate. Sabi ko hindi pwede. Sabi ko delikado buhay ko diyan. Sabi ko sa barangay tayo magdiskusyon. Sabi ko dun sa sa miyembro nila kasi ang kausap. Yung miyembro ng INC kapitbahay namin. Gusto daw ako makausap ng ministro. Ang gusto ng ministro na makadebate ako sa may kalsada lang. Sabi ko hindi ako papayag. Sabi ko kung pwede kahit sa harap ng barangay yan papayag ako. Hindi naman sila pumayag. Sa akin din po, hindi na ako natatakot bro na marami biruin niyo po bro, ang kapatid dito sa Kalambaan na aktibo ay 1-3. Napakarami din po nasa paligid ko. Pero hindi na po ako natatakot ngayon. Hindi na po ako natatakot. Pagkatapos ng mga ginawa nila sa akin, matatakot pa ako. Napasamain nila ako sa mga kapatid na may laban ako sa mga aral, na may laban ako sa aral. Wala akong laban sa aral, may tanong lang naman ako. Gusto ko lang naman yun masagot. Lahat naman ng kapatid na nag-exit eh. Yun lang din naman ang may tanong lang, may duda lang sa aral na hindi kaya sagutin ni KDR kaya nag-exit. Bali, gumagawa na rin ako ng mga video ngayon about dyan sa MCGI mga kapatid. Pa-share na lang po. Kasi gusto ko rin makarating yan sa mga panatiko eh. Kaso, namamas report ako eh. Yung asawa ko po, sis, ayun, nagpaputol na ng buhok. Hindi ko naman siya masisisi kasi ganun yung ginawa sa amin eh. Ganun din ako, parang hindi nyo na rin ako masisiksi. Kasi ganun yung ginawa nila sa akin, pinasamahan nila ako. Pagkatapos ng lahat-lahat, biruin nyo, taga-deliver nyo ako ng food pack sa lokal, quat ako, group servant ako. Halos maghapon ako nagdi-deliver, tapos may tanong lang ako. Papasamahin nyo na ako, ipapost nyo na ako sa lokal na may laban ako. Naiwasan na ako, naiblock ako. Yung asawa ko po, parang nag-iintay lang din siya na, sabi ko kasi sa kanya, naghahanap lang ako ng may isang tatayo sa mga kapatid na maninindigan sa aral. Magbabalik loob ako. Halos sa lokal na ako nakatira noon. Halos sa lokal na. Lagi ako nasa gawain. Na-duty ako ng 24/7 sa mga orphanage. Na-duty ako sa iba-ibang lokal. Na-duty ako kung saan gawain. Sa Wish 107.5, sa KDA, sa KDRAC, na-duty ako. Sobrang dami kong sinakripisyo dyan. Mas nung naanib ako, aminado ko na syempre, opo, ganun po, walang sweldo. 24/7, pagkain lang po Brad. Yung allowance po namin, yung pangkain lang mismo. Yun lang. Pero yung gas po namin, sarili ng bulsa na namin yun. Yung pag-duty namin dyan. Sa mga orphanage, yung saan po na lang matatanda. Bali, kung gusto nyo makita kung gaano ako ka-active doon sa MCGI, tingnan nyo na lang po sa Facebook ko. Kasi dito sa Laguna, napakadaming lokal. Bilang quad po, bilang quad. Kasi yung quad, malawak po yung niyan eh. Malawak din po yung nasasakop niyan eh. Kumbaga, na-duty na rin po ako sa parang, ang dami ko na ginudutyhan na lokal. Halos sa lokal na nga po ako nakatira. Tapos pag alabas ko sa lokal, trabaho. Kaso uwi lang saglit ng bahay, punta na ulit ng lokal. Nawala na ako ng time sa pamilya ko noon. Dahil sa, pananampalataya ko nga na nasa totoo ako. Pero nagising ako sa katotohanan na mula nang pumalit si DSR, wala na yung Diyos dyan sa MCGI na yan. Yung kasi, yung DRRT na yan, bago ako mag-exit, parang kakabago lang yan eh. Kakabago lang yan, yung DRRT na yan. Parang kakababa pa lang yan ng DRRT. Pero may best, pinapagawa na ako ng best niyan, yung ng DRRT. Pero hindi ko na yun nakuha kasi nag-exit na ako eh. Hindi na pa ako nakapag-training niyan. Pero may best ako niyan. May best ako nung riders. Hindi ko tinatapon yun yung sa quad riders kasi
Sa panahon naman ni Brad Ellie yun eh. Ang tinapon ko yung MCGI curse ko na damit, yun ang tinapon ko. Sino po kayo bro? Kakapasok ko lang sa live. Ordinaryong miyembro lang naman po ako, Brad Tom Gabriel. Nag-share lang po ako ng karanasan ko dyan sa pangangasiwa ni KDR. Sana mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tulungan nyo rin kami para matauhan yung mga nasa loob. Kung pwede nga sana eh. Kung pwede lang, magwelga tayo eh para maanuhan yan eh. Para maimbestigahan yan sa Senado eh. Kung pwede lang magwelga tayo, magsama-sama tayo para maimbestigahan yan sa Senado. Yung about dyan sa MCGI. Yung ano dyan, katiwalian dyan. Promise, gagastos ako gagastos din ako. Kasi lumaban na ako ng ubusan dyan eh. Ubusan ng pera, ubusan ng oras, ubusan ng lakas. Hindi naman sana ako magsasalita eh. Ayoko nang magsalita eh. Kaso talagang hindi ako tinitigilan ng mga panatiko eh. Araw-araw may nagchat-chat sa akin. Brad Rodolfo, maganda po yung idea na yun na para mas maimbestigahan sa Senado. Tingnan nyo nga po si Kibuloy, nakulong eh. Si Aguila, nakulong. Tapos yung mga kulto dun sa Bisaya yata yun, nakulong din kasi naiimbestigahan. Sana maimbestigahan din to yung sa MCGI kasi maraming ginagawang anomalyan eh, money laundering. Ayan nga yung exploitation. Sana sama-sama tayo, gumawa tayo ng grupo. Halimbawa, pumunta tayo dun sa KD-Rock, magwelga tayo para makita tayo ng mga tao na, may ganun palang katiwalayan sa MCGI ano po nangyari sa inyo bro? Pinasama din ba kayo? Opo, pinasama ako, Brad. May tanong lang naman po ako about sa aral. Pero, ang ginawa nila sa akin, pinasama nila ako. Pinablock ako. Pinasama ako, sobrang pinasama. Pinablock ako sa lokal. Pinush yung picture ko sa lokal. Sa pagkakatipo na i-block ako, naiwasan ako. Kasi may laban na ako sa aral. May laban na ako sa mga aral. Wala naman akong laban sa aral eh. Ang inaano ko lang, nagtatanong lang ako na yung sinasabi nila na inyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, tapos sinabi ni KDR, nakasulat ba dyan? Kami, hindi. Sabi ni KDR, alam ni Juan na siya'y sa Diyos. Parang ganun. Tapos yung nagturo pa sila ng ayun ang mga tinanong ko dun sa mga officer tsaka sa mga gagawa nung nagpunta sila sa bahay. Sabi ko, bakit ganun? Nagtuturo si Kuya na gumagawa ka nga ng mabuti, hindi naman ikaw ang inutusan. Lalabas niyan, may inutusan lang ang Diyos na gumawa ng mabuti. Aba, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Mag-isip-isip kayo. Lahat ng tao inutusan, nasa sayo na lang yan. Kung susunod ka. Ikaw ba, anak mo, uutusan mong hindi gumawa ng mabuti? Siguro lahat naman ng anak mo, uutusan mong gumawa ng mabuti. Logic na lang eh. Mga kapatid? Kalaban na ni KDR si Brad Ellie. Si Brad Ellie hindi na ang hatol sa mga gumagawa ng mabuti sa labas. Yung may mga wala sa ilalim ng kautusan pero gumagawa ng kautusan sa kanilang puso, nanatanim sa kanilang puso. May pag-asa yung maligtas, tapos itong mga to sasabihin, gumagawa ka nga ng mabuti, hindi naman ikaw ang natusan. Gumagawa ka nga ng mabuti. Pag kolorum. Pero inyo yun, kidney na ang dinonate ni Brad Munlaw sa napakatagal na panahon. Tapos may duda lang sa aral si Brad Munlaw. Yung pagdodonate niya ng kidney sa yung pagdodonate niya ng kidney sa kapatid, minasamahan niyo pa rin yun. Buhay na yung ng inalay ng kapatid para sa kapatid. Invalid pa rin yun sa inyo. Irregularities. Kwento ko yung mga eto sa lokal namin. Nung bago ako umalis, may napagmitingan kaming mga opisyalis na mag-aambagan kada isang miyembro ng tagpa 5,000 para makabili ng lupa para makapagpatayo ng lokal. Siguro mga 2022 or 2023 yon na ibinabayan sa amin. Sa akin pa nagbigay nagbigay yung mga kapatid noon ng tagpa 5,000 na inihulog ko sa box. Pero ngayon, wala pa rin akong nakikitang naitayong lokal o na nakabili sila ng lupa. Nasaan na yung mga perang pinagtulong-tulungan ng mga kapatid? Nasaan na yung pera ng mga kapatid na pinagtulong-tulungan na sinasabi ninyong itatayo na para makabili ng lupa na pagtatayuan ng lokal? Nasaan na yung lupa? Nasaan
yung lupa, wala pa. Hanggang ngayon, wala pa akong nababalitaan na nakakabili ng lupa. 5,000, tagpa 5,000. Sige, sabihin na natin tagpa 5,000. Yung aktibo sa lokal namin, nakapatid, 1-2. 1-2 kung sakaling makapagbigay lahat. 1-2 times 5,000. Ano po, susulat niyo, wala po eh. Ano lang yun eh. Sa sobre, ilalagay niyo kung halimbawa, about po sa lupa. Yun lang po, tapos ihulog niyo sa box. May transmittal sila, dun po sa sa parang sa secretary ng lokal namin eh, hindi naman po ako secretary. Lang po ako, group chairman. Tapos, ito pa yung mga irregularities. Halimbawa, meron food packs. May food packs sa lokal ninyo. May itinalagang food packs, halimbawa, 150 pieces. Maubos yun, hindi maubos yun, babayaran nyo ng lokal ng mga kapatid. Maubos o hindi maubos yun. Pag-aambag yun, pagtutulong-tulungan nyo ng mga kapatid. Wala po bro eh, binalak na ako ng mga kapatid eh. Sayang ang conversation namin eh. Yung mga konbo sana. Yun sana yung magiging ebidensya ko eh. Oo, ang laki eh. May 6 million na, nasa na yung 6 million. O sige, kahit sabihin na natin hindi nakapagbigay lahat, kahit na lang 3 million. Makakabili na siguro ng lupa yun eh. Tapos natatawa lang ako ngayon dun sa sinasabi ni Sis Luz na hindi daw sila dapat na-involve sa mga bagay na pampolitika. Hindi daw dapat sila na-involve sa mga bagay na pampolitika, sa mga bagay na makasanlibutan. Eh ano tong ginagawa? Sa lokal na lang namin, dito na lang sa LBMR, sa distrito ng LBMR. Nakita ko yung mga kapatid dito sa parang Rizal Coliseum yata yung ginanap. Mga officer pa yung parang nangangampanya. Gumagawa sila ng video na para sa BH Party List. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi kayo nakikibagay sa bagay na sanlibutan sa mga politika. Kasinungalingan yan. Eh yung ginawan ko ngayon ng content, parang ginawan ko siya ng content para pasinungalingan na hindi sila nangingialam sa mga bagay ng makasanlibutan, na hindi sila namumulitika. Namumulitika yung mga yan, alam ko yan kasi 2022 noon, kasama ako dyan sa bagong henerasyon party list na sumusuyo sa mga kapatid na para yun ang iboto nila, yung BH party list na yan. Alam ko naman na alam niyo to mga kapatid, lalo na dyan sa yung mga nandito sa Pilipinas, na ini-endorso talaga yan sa mga lokal. Pinapanawagan yan sa mga lokal BH party list na yan. Sana mga kapatid, matulungan nyo rin kami na maimbestigahan yan, na makarating yan sa Senado. Kasi ako boy, yung loob ko na humarap pagka merong talagang tatayo. Merong tatayong kapatid na halimbawa pagtatayo ng grupo na parang makapag-rally man lang about dyan sa mga anomalya sa MCGI para mapansin ng gobyerno. Hindi kasi napapansin ng gobyerno eh. Kasi paano mapapansin ng gobyerno? Paano mapapansin ng gobyerno yan? Yung PNP, pinapasahod yan ng galing sa tax ng mga tao. May budget yan sa gobyerno. Pinapasahod yan ng galing sa mga tao, galing sa tax ng mga tao. Tapos bibigay mo yung pinagtulong-tulungan ng mga kapatid na milyong-milyong halaga. Mag-iisip ka ba, pinaghirapan ng mga kapatid yun? Eh kung pinagpatayo mo na lang ng lokal yun, kung pinagpatayo mo na lang ng lokal yung binigay mo dun sa PNP na may budget naman sila. Para alin? Para lumakas ka sa PNP, ganon? KDR? May budget yan eh. Pinapasahod na yun ng mga tao, galing sa tax ng tao, tapos bibigyan pa natin ng milyon-milyon. Ewan ko kung anong utak meron yan si KDR. Bakit ganyan ginagawa?